Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga mahal po naming kapatid sa buong sanlibutan. Kami po ay nagagalak na may bahagi po sa inyo ang salita ng ating Panginoon. At ang ministry pong ito, mga kapatid, ay nais po naming ay ipakilala sa inyo. Isang ministry na magdadala ng mabuting salita ng ating Panginoon para sa atin pong ikatitibay at kilalakas na ating pananampalataya. Ang grupo pong ito ay nabuo sapagkat kayo po ay nag-usap-usap na dapat din namin pong ibahagi kung ano po ang liwanag na ipong tinanggap buhat sa ating Panginoon. Napakadami na pong mga preacher ngayon sa loob ng ating pong iglesia na nagbibigay aral sa atin, maging sa loob o labas ng ating pong iglesia. Subalit ganun pa man, ay nais din namin pong makibahagi, makisangkot sa gawain ito. Napakadami na po nating matatalino at magagaling na mga preacher na gising sa paghahanda at nagiging pagpapala sa bawat isa sa atin. So para sa amin, masarap na lang mag-share kung ano yung ating naririnig sa kanila. Pero ganun pa man, dumating pa rin sa punto na magbahagi din. Nais din po namin magbahagi kung ano po ibinigay sa atin. At kung kayo man po ay nakakaramdam na meron kayong gustong ibahagi na anumang pong liwanag na inyo pong tinanggap buhat sa ating Panginoon, ay huwag po kayong matakot na ibahagi. Ito po ay atin pong gawain. So ang ministry pong ito ay meron pong pangalan na Embracing Present Truth Ministry na aming po pinangalanan. At sa tulong po ng ating Panginoon ay maibahagi po natin kung ano po yung present truth na kailangan po natin. At sa ministry din po na ito, mga kapatid, ay i-discuss po natin dito yung mga may kinalaman sa end time events. Ito po, pag-aaralan po natin ito sa mga susunod po natin mga episode. Kung ano po yung SDA pillars natin patungkol po sa state of the dead, sa health message, sanctuary, the law, the Sabbath, victory over sin, perfection of character, righteousness by faith, mga chronological event ng panahon. Nasaan na po ba tayo ngayong panahon natin ngayon? Nakakasigurado po ba tayo na sa atin pong paghahanda at gaano kalapit ang malapit na pagdating ng ating mahal na Panginoon? At dito din po sa ministry na ito, mga kapatid, ay tatalakayin po natin yung mga katanungan na maaring naging katanungan din po sa inyo pong mga isip. Katulad na lamang po na may pagtutuos pa po ba ng kasalanan sa langit, doon sa langit, sapagkat marami po tayong naririnig na gantong kaisipan na hanggang sa langit kapag tayo po ay nandun na, ay ipapaalala po ng Panginoon ang atin pong mga kasalanan na atin pong nagawa. Ito po ba ay mayroong katotohanan? At ano po yung magiging reaction natin kapag nakita natin yung atin pong naging kaaway noon o yung kapitbahay natin na masama ugali, nakita natin sa langit, ano yung magiging reaction natin? Mararamdaman pa po ba natin yung sinasabi natin, uy, bakit andito yan sa langit? So pag-uusapan po natin yan, mga mahal po namin kapatid, sa ministry na ito. Ganoon din po sa katanong na possible ba na ma-attain natin ang perfection of character o yung pagiging katulad ng karakter na ating Panginoon. Posible po ba ito sa atin, mga kapatid, na sa kabila nakikita natin na tayo po ay hindi umabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon? At sa katanungan din na kailan matatagpuan ni Kristo na tulog ang nagsasabing naghihintay sa Kanya? Dun po sa parables ng 10 virgins, kailan po ang katuparan na ito? O kailan yung partial na katuparan at kailan yung fulfillment as a whole ng parable ng ating mahal na Panginoon? Kailan nga po ba maabutan ng Panginoon ang kanyang bayan ay tulog na? Ito po ba ay second coming? At ganoon din po ang mga katanungan na kailan mangyayari ang kasalan ng kordero? Meron po bang kinalaman ang parable ng kasalan doon sa Matthew chapter 22, doon po sa parable ng 10 virgins sa Matthew chapter 25? Ito po ba ay may kinalaman sa isa't isa? Pag-aaralan din po natin yan, mga kapatid, dito. At ganoon din po ang
katanungan, ito, maganda rin po itong pag-usapan na magkakasala pa ba tayo hanggang sa pagdating ng Panginoon natin? Kasi may mga nagsasabi na hanggang sa pagdating ng ating Panginoon ay mararatan tayong mga makasalanan. So ito po ipag-uusapan din po natin sa ministry po na ito. At ang katanungan pa nito na may bahagi ba ang Spirit of Prophecy para mahanda tayo bago ang pagbabalik ng Panginoon? O kailangan ko bang pakinggan ang mga payo sa Spirit of Prophecy para mahanda tayo sa pagdating ng ating Panginoon? Papaano kung hindi ko ito pakikinggan? Papaano kung hindi ko ito babasahin? Mahanda ba ako kahit na Biblia lang ang aking babasahin? Mahanda ba ako sa pagdating ng ating Panginoon? So yung mga bagay po na yan ay atin pong tatalakayin sa ministry na ito, episode by episode. Kasama na yung Encounter Living at marami pa pong iba. Kaya samahan niyo po kami, mga mahal po naming kapatid. Ang ministry pong ito ay hindi po madali. Samahan niyo rin po kami sa pananalangin sapagkat nais po namin na ito po ay magpatuloy upang marami pa pong makaparinig ng mga magagandang mensaheng ito. At syempre, libre po ang pagtatanong sa atin. Kung meron po kayong mga katanungan, ay pwede niyo pong i-comment at kami din po ay magiging beneficiary niyan sapagkat kami din po ay mag-aaral kung ano po yung mga katanungan ay po matatanggap. At kung meron po kayong gustong idagdag sa mga maririnig niyo po mga video, mapapanood, ay pwede po kayong mag-comment. So, salamat po at pagpalain po tayong lahat.